Kumusta uli mga ka-eskwela? Alam ba ninyo na after viewing our previous topic on the Roy Lopez opening trap, may biglang tumawag sa akin. Parang nagkakaroon siya ng konting problema. Bakit ba siya tumatawag? So makinig ng maigi ka-eskwela dahil isi-share ko sa inyo ngayon kung ano ba ang kanyang tinatawag. Nero, bakit nga po ba sa lahat namin na napapanood ng mga video sa Roy Lopez opening trap, bakit ang palaging nananalo ay yung white? Sabi niya, wala bang pagkakataon na sample na ang kung tayo ay black, mananalo rin sa tinatawag mong chest trap or bookline? Mga ka-eskwela, kung ang feeling mo ay ganun din, mayroon akong good news para sa inyo. Panoorin ang bidyong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Blackstone Nero po ng Eskwela TV upang talakayin ang isang request para sa black pieces. Ang episode na ito ay ating pinamagatang Roy Lopez Opening Trap Part 5. Kung kayo man ay baguhan sa aking channel, dapat lamang po ay kung maaari mag-subscribe ka na. I-click mo lang ang subscribe button para man-notify ka sa susunod ko pa na mga video. Mga gamers at ating mga suki mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa ibang bansa, ready na ba tayo? Mga kapatid, ako po ay inyong masisilayan ang aking mga simpleng mga laro ng chess doon sa letchess.org at Blackstone 21. Ang lahat ko po na mga sinishare na mga video ay inyo ring makikita sa link na makikita sa inyong mga screen. Shout out nga muna sa mga nanonood ngayon at yung mga kabubukas lamang sa kanilang mga gadgets at saka yung ngayon lang nakadiscovery sa ating channel. Sa araw na ito ay atin pong tatalakayin at pagbigyan yung nagre-request po tungkol sa Roy Lopez opening
Trap Part 5 na ang pag-uusapan ay tungkol po sa black pieces. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa dahil mukhang excited na kayo. So example 1, manood lamang mga kaeskwela. Ating gawi, white E4, tayo ang black A5, knight F3, then knight C6. Signature move ng white, bishop B5, then A6. Matras po ang bishop, then knight F6 po tayo mga kaeskwela. Early castle ang white, then hinahabol natin ang bishop, lumipat sa bishop B3, then pumupwesto tayo sa bishop G7. White to move, pumupurma sa gitna, then activate our signature move, bishop C5. Analysis. In this situation mga kaeskwela, ating mapapansin na ang ating black ay ready for castling. And however, ang ating white opponent posibleng bubulusog o magdidevelop sa kanyang mga pieces. Let's continue mga gamers at kaeskwela. C3. So if you're going to analyze C3, trying to establish a stronger protection and assault to the center. Atin kasing i-analyze yan bawat move sa ating opponent mga kaeskwela upang sa ganon ay hindi tayo magkakamali sa ating mga susunod pa na mga hakbang. Let's continue. Knight G4. So nag-i-establish tayo ng pressure for checking kasi ang ating bishop black ay nasa bishop C5 na. So if you are the white, what is your best move? Pagbibigyan ko kayo ng ilang segundo o minuto upang sa ganon makapag-isip naman kayo dyan sa kinalalagyan nyo. Sharing kasi ito mga kaeskwela. Hindi lang po pwedeng si Blackstonero lang po ang mag-share sa inyo. Let's check the next move of our model sample. So white now tried to break the center pawn. At the same time, threatening the bishop and planning to proceed to D5. So kitang-kita po sa ating dalawang mga mata ang sikreto na pinaplano ng white. Dapat po babalasahin na natin ang move ng white dahil si white na naman ngayon ang ating i-trap. Merong nagtitext, kaya nating ita-trap dahil wala pa naman silang nakikitang trap. So let's continue mga kaeskwela. So capturing D4, knight captures D5.
4. Take a break. Paminsan-minsan ating titingnan, i-analyze natin mga ka-eskwela. Now, if you are also black, what is your suggestion or opinion for our next move? Tulungan naman ninyo ako mga ka-eskwela upang manalo tayo dito. Huwag nyo akong pababayaan. Next move. Ayan. Isipin nyo nga lang yung move natin sa Queen H4. So, i-analyze natin mga ka-eskwela. Baka tayo ngayon ay mananalo na. So, the move of Queen H4 is now threatening F2. Ano pa? H2. Ang maganda dito kay eskwela, si Bishop C5 ay nakatutok na sa kaniyang line of assault. Nasa Bishop C5 na si Black Bishop. Ito yung pinaka-sequence kay eskwela ng Black para tayo naman ay mananalo sa araw na ito. What is the move of White? Napilitan pong bumalik si Knight from D4. Knight now tried to protect H2. But the problem now is F2. Yung nilagyan ko ng kulay pula, mga ka-eskwela, yun ang problema ngayon. Hindi naman po pwede na kasali din yan sa pagpoprotect ni Knight. So the problem now is the protection of F2. So walang nakaprotect. So next move, nako, posible mananalo na tayo dito mga ka-eskwela. So what will be the next move of the king? No choice po. Papunta na yan sa H1. Now, sa mga nanonood ngayon, sa inyo ko ibigay ang last move upang sa ganon magkakaroon naman kayo ng contribution. At sa mga kabubukas lamang sa kanilang mga gadgets, shout out sa inyo. Sana po ay nasa magandang kalagayan ang sarili ninyo. Keep safe po mga ka-eskwela. So, gamers, what is your move? Ang mga sagot po ninyo, pakilagay lamang po sa comments area. Kaya nga, kailangan talagang mag-sign in or may login para makapag-subscribe at saka makapagbigay ng comments. Now, let's proceed to the move of our demo. What a move! Agree or disagree? Kung kayo si White mga ka-eskwela, aling kisa ang gagamitin mo upang i-take sa queen na nag-check sa ating White King? Meron na ba kayo nakikita? So, at this juncture mga ka-eskwela, bigla pong nag-resign ang player ng White. Umiyak po.
Dahil hindi niya nakayanan yung queen sacrifice. Bigla po siya, nabigla po. So, any question mga ka-eskwela atin nga i-review? First move, white early castles, bishop hides, bishop g7, rook establish a pinning, bishop also establish pinning. Now, yan ang move ng knight na nagpre-pressure sa white. So, yung d4 ay walang nagawa yan, mga ka-eskwela. Capture lang ng e-pawn. Yung pag-capture ng knight, dyan po nag-umpisa ang tinatawag nating bad move or tempo. Pwede naman siguro na ang i-capture ay pawn. Pero sa example na ito, ang ginagamit po sa pag-capture ay knight. For one reason, posible si queen ng white may balak na diskatihan niya yung knight at g4. Masyado pong ambisyoso. Kaso lang nakalimutan niya yung move ng queen black h4. Ito po. Then biglang napauwi ang knight, then tapos ang laban. So, another example, mga ka-eskwela, para mas lalong maintindihan at ma-appreciate ang ating episode sa araw na ito. Sa mga kabubukas lamang po, I repeat, shout out sa inyo. Yun po ay Archangel's variation, winning ang black. Pangalawang buksan natin ay ang Berlin trap under Roy Lopez opening trap. Berlin variation. Okay, let us start. Signature move, early castle. Our signature move ng black. Pumuporma ang rook, dating gawi, knight g4, d4, knight takes d4. Yan na naman. So threatening f2 and h2. Napauwi na naman si knight. The same procedure. Mate po ang white. Balikan nga natin, mga ka-eskwela. This is Berlin variation. Kahawig po sa Archangel ang position. Saan po nagkaiba? Titingnan nga natin. 1 3 4 5 6. Yan ang kaibahan ngayon kay eskwela. Si knight po sa c6 ay biglang nag-capture sa d4. So napilitan ang knight sa f3 na i-capture yung sa d4. Assuming ang white na kukunin din niya yung knight g4, ang kukuha dyan ay yung queen white. Pero hindi na-anticipate yung move ng queen h4. Kaya ayan, napabalik. Then queen sacrifice,
mate po. Kung it-takes ay rook, ganon pa rin. Kunwari, ang it-takes ay rook, check. Kung ang it-takes ay knight, check pa rin. Mate pa rin. Okay ba tayo, mga ka-eskwela? Puntahan natin ang next variation para masatisfy natin yung nagtatanong sa ating sinasabi na Nero. Marami kasing nagtatanong kung bakit Nero, bakit ang video na ang lagi naming pinapanood mula sa iyo ay palaging white ang nananalo. Kaya yan mga ka-eskwela, pinagbigyan ko na. And next example. Ang susunod po ay Schliemann variation. So expected ang panalo dito ay black. Here comes A5, knight C6, bishop G5 signature, F5, knight C3, nag-iba ng konti, takes E4, knight takes E4, D5, bishop takes C6, B takes C6, then knight takes A5, queen E7. So tingnan natin dyan. Dyan tayo mag-umpisang mag-analyze mga ka-eskwela. White queen, check the black king, our king. So bilang black, what is our best move? Let's proceed. Normally, our move is G6. Now, queen takes G6. At the same time, threatening our rook and queen. So our move in this particular scenario is check. Queen takes knight at E4 check. Then umiwas ang king. Then we check queen. Then white queen takes rook at H8. So kung ating analyze mga ka-eskwela, wala na halos patutunguhan ang ating king. Open city na po. Diyan po ba tayo magtago? While sa white side, hindi na rin halos nagagamit ang bishop, pati yung mga rook. Queen na nga lang yung namamasyal, nagsishopping. So in this situation, let us see the next move. Our knight is under threatened by white queen. Then what a move! Our white bishop bigla pong nag-check sa A6. Kaya namumula po ang king na white. Parang pelikula. Ang ating bida ngayon ay si bishop black. White to move. Biglang nag-cover po ang pawn. Kung kayo ang black, what is your next move? Bigyan ko kayo ng ilang segundo or minuto na
sali naman sa analysis. Let's continue. Bishop takes d3. Check. Pawn takes d3. Queen takes d3. Check. Hindi po pwede na ang king white papuntang h o g1 dahil si queen ay papuntang d1. Check. Mate. So, ang ginawa ng white king ay lumapit, bumalik sa kanyang longga. Kumbaga nagre-recharge, baka sakali hindi siya matuluyan. Now, let us see the next move of black. If you are black, what is your next move? Meron na ba? So, let us now check if your move is similar with our model. Naku po, biglang nag-check itong nakatulog na black bishop. Ilang pala ang kanyang hinihintay? Checking. So, bishop covers. Bishop black takes bishop d2. Check. So, at this juncture, bigla pong nag-resign si white. Sa ano kayang dahilan, mga ka-eskwela? So, kung ating i-analyze, hindi na po alis ang king pati si queen, dahil kung si king wala naman iba siyang pupuntahan, diyan lang siya sa d1, biglang mag-open check at namumula po ang mata ng white queen. Queenless po. Kung ganon, wala nang mapapala itong si white, kaya resign na po. So, mga ka-eskwela, sana po ay mayroon kayong natutunan na hindi lang pala white ang pwedeng mananalo sa bookline. Joke lang po, mga ka-eskwela. Ang atin lang pong sinusyo ngayon ay ang probability na either you are white or black, kailangan na i-familiarize ang mga sinishare nating chess trap or booklines. Yan lang po para sa araw na ito. Sa ating mga suki sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na!